Ilang araw mula sa aking pagsapit sa bayang aking kinagisnan mula Hong Kong, ako'y dinampot at inaresto ng mga opisyal sa utos ni Gobernador General Despujols, sapagkat sa kanyang tingin ay gulo at panganib ang hatid ng diplomatikong samahan ng La Liga Filipina sa pamahalaang kolonyal. Kaya't ako'y pinalayas sa Maynila at nilayo sa aking pamilya. Dito ako pinatapon sa Dapitan, isang malayong syudad ng Mindanao. Sa bayan kung saan isa lamang akong isang hamak na estranghero, magagawa ko bang may pagpatuloy ang aking layuning makatulong? Layuning ang tanging hangarin ay makalaya sa kamay ng mga mang-aapi sa paraang mapayapa at walang dahas? Noong simula na ako'y naninirahan sa Dapitan, ako'y nagmumuni-muni. Tinatanong ko ang aking sarili kung totoo bang may Diyos. At kung ito'y totoo, bakit ba napakarahas ng mga taong nagbabahagi ng relihiyong Katolisismo? Ito lamang ang ilan sa napakarami kong katanungan ukol sa paniniwala ko sa Diyos. Kinausap din ako ng iba't ibang pari rito sa Dapitan. Kabilang sa kanila ay sina Padre Obac, ang kura ng Dapitan, Padre Jose Villacrara, ang kura ng Dipolog, at Padre Pablo Pastels. Nagkaroon kami ng debate patungkol sa relihiyon ni Padre Pastels sa pamamagitan ng palitan ng sulat. Siya rin nagpadala ng librong sulat ni Sarda upang ako'y muling bumalik sa paniniwala. Ngunit, mahirap pa ring lamunin at isadiwa ang kanilang mga binabanggit sa akin. I only have one question, Father. If Catholicism is a good thing for everyone, why is there a need for friars to commit abuses under the cloak of religion? All man needs the guidance of God in order to triumph. If the man itself is the problem, then the friar should do something about it. Pagdating ko pa lamang sa Dapitan, ay nais ko nang palaguin ang estado ng buhay ng mamamayan at pagyamanin ang lugar. Gumawa ako ng proyektong pangkomunidad upang makatulong sa mga naninirahan dito. Sa tulong ng aking mga napag-aralan, nagpatayo ako ng sistemang pantubig upang magkaroon ng malinis at maayos na supply ng tubig na maaaring mainom ng mga taga-Dapitan. Mahal ko ang edukasyon, kaya ako'y nagpatuloy sa pagbabasa ng libro, nananaliksik ng mga alternatibo sa medisina at nag-aral kung paano mapabubuti ang agrikultura sa Dapitan. Nagkaroon din ako ng interes sa pagnenegosyo. Kasama ko si Ramon Carrion sa pagplano at pagpapalago ng aming negosyo sa panlupa at pangkaragatang agrikultura. Kabilang na riyan ang industriya sa abaka, kopra at pangingisda. Mukhang masagana ang ani natin ngayon, Ramon. Tiyak na madadagdagan ang ating kita. Sa karagatan kung saan sagana ang Dapitan,
nakapagsimula rin kami ng aking kaibigang si Ramon ng negosyong sa kalaunay naging masagana. Naging libangan ko rin ang pagtataya ng aking kapalaran sa loto. Hanggang isang araw, hindi ko inakala isa ako sa mga nanalo. Napalundag na lamang ako sa tuwan nang nag-uwi ako ng 6,000 piso. Ginamit ko ang bahagi ng aking napanalunan sa pagpapalago ng aking 16 na hektaryang lupain. Nagpatayo rin ako ng paaralan kung saan 16 na kabataang kalalakihan ang nakibahagi sa libreng serbisyong pang-edukasyon. Pinalago ko rin ang aking interes sa sining sa pamamagitan ng pagpinta ng mga kawili-wiling bagay na umakit sa aking mga mata sa dapitan. At ibinahagi ko rin ang ilan sa aking mga gawa sa Sisters of Charity. Isa ring panibagong imbesyon ang aking nalikha na tinawag kong sulpukan, isang espesyal na uri ng pansinti. At di kalaunay ibinigay ko sa aking kaibigang si Blumentritt. Naglaan din ako ng oras upang pag-aralan ang pagkakaiba ng mga wikang laganap sa dapitan, ang Bisayan at Malayan. Dibligong mako ikaw, Josephine. At sa larangan ng medisina, kung saan karamihan sa aking oras ay doon ko ginugol. Namigay ako ng libreng serbisyong medikal para sa mga walang kayang mamamayan ng dapitan. Naghatid din ako ng operasyon sa mga taong may malulubhang sakit. At noong Agosto 31,873, naging pasyente ko ang aking inang si Doña Chodora para sa kanyang ikatlong operasyon sa mata. Bilang isang anak, nakagagalak na masilayan na napabubuti ko ang aking kondisyon ng kanyang mata sa aking sariling mga kamay. Kamusta ka na, aking anak? Mabuti naman po, aking ina. Bakit po kayo naparito? Nais ko lamang ipaalam ang sinapit ni Lino. Huwag kang mabibigla, anak. Bakit, inay? Ano pong nangyari kay Leonor? Hindi kinaya ni Lino ang pagsilang ng kanyang suko. Wala na siya. Paulit-ulit kong inintindi ang silambit ng aking ina. Ngunit, hindi maitatak sa aking isip ang balitang wala na ang babaeng minahal ko ng higit na 10 taon. Wasak na ang aking puso nang malaman kong ikinasal na siya sa iba. Gayong tuluyan na siyang nawala, may maidudurog pa kaya ito? Yakap-yakap ang piraso na ibinigay niyang nakupit na buo. Isang buong araw akong nagluksa at napulong. Nalulumo sa mga panahong ipinagkait sa amin ng tadhana. Sa aking Leonor, aking pinakamamahal, ikaw at ikaw pa rin ang aking pipiliin sa habang buhay.
Traveling in a foreign country in hopes of treating my father's eye condition is a one leap of faith. Who even is Rizal? Is he really that good? Heard good things about your expertise as an ophthalmic surgeon. Your friend Julio advised me to pay a visit in hopes of aiding my eye condition. Ano ito? Anong mahika na naman ang naglalaro sa aking damdamin? Ang kanyang mga matay napakaganda. Nakabibighani rin ang kulay ng kanyang buhok at pasuotan. Talagang napakaganda. If sneaking a stare could kill, I would be dead right now. That's the fourth time I caught him staring. At sa mismong araw na iyong aking nakilala, ang babaeng nagbalik ng ligaya sa noong nagluluksa kong puso mula sa pagkamatay ng dati kong tala, ang babaeng nagbigay kulay sa panahon ng pangungulila ko sa dapitan. Slender, a chestnut blonde with blue eyes, dressed with elegant simplicity with an atmosphere of light, is how I describe the fine lady in front of me. It was love at first sight, the moment we locked our eyes for the first time. If I had a flower for every time I thought of her, I could walk in my garden forever. Magandang araw, Pablo. Maaari pa kami magpakasal ni Joseph and Dra. Hindi kayo maaaring maging kasal dahil kailangan nyo ng parental consent. Dahil mahal na mahal namin ang isa't isa, napagdesisyonan naming magpakasal, ngunit ito'y hindi pinahintulutan ni Padre Owa. Sapagkat hindi kami pwedeng magpakasal kung wala ang permiso ng mismo ng Seyo. Nang hindi kami pinayagang magpakasal sa harap ng altar, pinakasalan namin ang isa't isa sa harap ng Panginoon. Pagkalipas nito, nagbunga ang aming pagmamahalan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nasawi ang aming munting anghel. I heard rumors again. Where have you been last Sunday? Always like this. Why you can speak up even for once? I'm so done with you. If that's what you want, then go! Salukuyan man akong nagluluksa sa pagkasawi ng aking anak na si Francisco, at kahit na ilayo man ako sa lugar na aking kinagisnan, nagpapatuloy pa rin sa aking dugo ang pagmamahal sa aking bayan. Sa katunayan, ilang araw pa lang nang makarating ako rito sa dapitan, kinausap ako ng dalawa sa kasamahan ni Bonifacio sa Katipunan.
hapon, Ginoong Rizal. Narito ako upang ihayag ang nabuong plano patungkol sa pagkikipaglaban natin sa Espanya. Kahanga-hanga ang nabuo ninyong plano. Ngunit, kung ikukumpara natin ang kakayahan ng Pilipinas laban sa Espanya, ang ating bayan ay sa lamang munting daga. Sapagkat una, hindi pa tayo handa upang makipaglaban sa Espanya. Pangalawa, saan tayo kukuha ng mga armas? Ikaw, kaya mo na bang makipaglaban sa Espanya? Sa pagtanggi ko sa unang pagkakataong makaalis sa dapitan mula sa tulong ni Valenzuela at ng Katipunan, napaisip ako sa oportunidad na inihaharap sa akin ng aking butihing kaibigang si Blumentritt. Cuba is in need to fill the gaps of the country's shortage of physicians in its ongoing revolution. Really? If I will be permitted, I'm very much willing to offer my services as a military doctor. Ah, good call, my friend. I will be waiting for your update. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpadala ako ng sulat kay Gobernador General Ramon Blanco. Ngunit, lumipas ang mga araw, linggo at buwan, wala pa rin akong natanggap na sagot na nagpapahintulot sa pagpunta ko sa Cuba. Tuluyan na akong nawalan ng pag-asa nang biglang may dumating na sulat. At sa wakas, pagkatapos ng halos 1 taon, natanggap ko na. Napahintulutan din akong ipamahagi ang aking serbisyo sa Cuba. Ngunit, ano itong aking nadarama? Handa ko na bang lisanin ang bayang itinuring kong ikalawang tahanan? 4 na taon akong nanirahan sa lugar na ito. Nakatagpo ng iba't ibang klase ng tao na nagpatatag sa aking buhay. Nagkaroon ng mga taong naging parte ng aking pamilya. Nakamit ang aking pangarap na manilbihan bilang isang doktor at guro sa mga kabataan. Ngunit, para akong hinainan ng paborito kong pagkain pero ako'y busog na. Nakamit ko man ang kalayaan, ngunit mabigat man sa akin kalooban ang paglisan sa lugar na ito. Paalam, mamamayan ng dapitan. Hindi matahimik ang aking isip. Isa na naman ba itong bitag ng mga Espanyol? Bakit ipinagkakait na ako'y makalabas dito sa Espanya kung dapat nasa bayan ng Cuba ako ngayon? Nakakagalit, nakapanlulumo o Espanya. Hanggang kailan ninyo ako maloloko?